Sa isang kolehiyong paaralan kung saan ang mga mag-aaral dito ay eksklusibo lang na para sa mga babae. Pinamumunuan ito ng isang madre kaya maskin mga guro nito ay puro din babae, mga non-staff at mga security guards ay puro babae kasi nga mismo sa loob ng kanilang paaralan ay andoon din ang dormitoryo ng mga estudyanteng babae. Kung meron man itong mga mabibigat na bagay na hindi gawain ng isang babae, ay umuupa sila sa kabilang paaralan din na puro naman mga lalaki nag-aaral nito. Pinamumunuan din ito ng isang pare. Pareho lang ang kongregasyon ng namumuno nito. Pero para sa isa nilang layunin, gusto nila na magkahiwalay ang pag-aaral ng babae sa lalaki upang makapag-focus ito sa kanilang pag-aaral. Minsan lang sila magkikita sa isa't isa kapag may school event. Si Luna nga ay isa sa mga top students sa kursong IT. Siya din ay isang president sa kanilang student council. Sa kanya inaasa ang mga event na magaganap sa school at siya rin ang allowed na makipag-usap sa namumuno ng kanilang school. Ang unang araw ng pasok nga sa kanilang paaralan ay nagkaroon ito ng magandang daloy ng selebrasyon. Samantala, ang sa kabilang pader kung saan andoon naman ang mga estudyanteng lalaki nga ay panay silip sa mga estudyanteng babae at ito naman ay kinikilig nilang pinapanood. Nasulyapan niya ni Luna ang mga lalaki at gumamit ito ng sipol sabay galit sa mga estudyanteng lalaki. Nireport nga niya ito sa namumuno sa kanilang paaralan at pinuntahan nga nila ang kabilang paaralan. Father Jude, nakita ho ni Luna ang mga estudyante mong lalaki na kaninilip sa mga estudyante kong babae. Alam mo naman, Father Jude, ang mga parusa sa ganyan. Ang sabi nga ng isang madre na namumuno sa kabilang paaralan, humingi nga ng patawad si Father Jude nito at makaasa siya na hindi na ito mauulit pa. Kaya ang pader ay pinagawa ni Father Jude ng isa pang wall na gawa sa kahoy para hindi na ito makapagsilip ang mga estudyanteng lalaki. Ang aarte naman ng kabilang school, bihira nga lang tayo makakita ng babae. Hayes naku, para naman tayo mga preso dito. Ang sabi nga ng isang kaibigan ni Lucas. Si Lucas nga ay sikat at top player na basketball sa kanilang paaralan. Pinapaligiran man ito ng kanyang mga kaibigan na naglalaro din ng basketball. Meron din namang ibang grupo ng mga estudyanteng lalaki ang may ayaw kay Lucas. At ito nga ay si Kevin. Isa rin siyang sikat na basketball player at pareho sila ni Lucas na may kinukuha na kursong medikal. Habang nag-ensayo nga sa paglalaro ng basketball ang team ni Lucas ay biglang naghamon itong si Kevin na maglaro at maglaban sila. Napasarap nga ang laro nila at kalaunan nga ay tinapon ng malakas ni Kevin ng bola patungo kay Lucas. Sa bandang uluhan naman natapon ang bola nito at si Lucas nga ay biglang nahimatay. Dali-daling sinugod si Lucas sa infirmary nga at doon nagpapagaling. Nagkaroon nga ng event ang magkakabilang paaralan. Si Luna nga ay student council ng mga kababaihan samantalang si Kevin naman ang sa kabila. Pero ang event na ito ay magaganap sa araw ng mga puso kung saan bukas naman ang mga namumuno sa paaralang ito sa mga ganitong okasyon upang magkakilala nga ang mga babae at lalaki at magbahagi ng kanilang mga talento. Sa isang picture booth nga ay pwede nga na ang mga estudyanteng lalaki ay makipag-picture ito sa mga babae sapagkat may mga bawal. Bawal magtabi ang kanilang mukha, bawal maghahawakan man lang sila. May isang magandang babae na estudyante nga ang gustong makipag-picture sa booth kay Lucas. At syempre si Luna nga ang kukuha sa kanila at i-print out niya na may kasamang disenyo tungkol sa kanilang event. Ayan, oh! Teka, Miss Student Council, bakit mo binigay ito sa akin? Hindi ko naman hinihingi. Ang tanong ni Lucas nito kay Luna. Sus! Kinikilig ka rin kaya kunin mo na. Meron din copy yan sa Isabel. Ang pataray na may kaunting inggit si Luna. Hindi naman siya nagsiselos pero malaki lang inggit niya sapagkat sa dami-daming lalaki na kanya nakikita, wala naman daw nag-aanyaya sa kanya na magpicture or kahit ano pa makikita sa paligid.
May isa ngang booth na pwede mo ipahiwatig ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat nito or tinatawag na love virus letter. Bali, ang nakasulat dito na mensahe ay naglalaman ng isang pagmamahal pero walang nakasulat na pangalan kung sino man ang may akda at kanino niya ito pinapahiwatig. Ang sulat na ito ay ibabahagi sa iba't ibang estudyante. Mababasa nila at makikita nila mismo ang sulat kamay ng may-ari nito. Marami din ang lumahok sa love virus letter. Makikita mo ang kanilang mga mukha sa mga linyahan nito. Kaya si Luna na gustong sumali ay napagsulat siya nito ng medyo kaunti lang na mga salitang those three little words. Isang idiomatikong ekspresyon nga na ang karamihan ay hindi kayang intindihin kaya itatapon lang ito sa makakuha ng sulat na ito at kung sino man ang gusto ng sulat na ito ay pwede niyang itago. Samantalang si Lucas nga na gustong-gusto din niya sumali ay hindi mga salita ang kanyang nilagay sa papel kundi ito ay isang dibuho ng puso na pinana. Nagtapos nga ang kanilang event at umuwi na sila pabalik sa kanilang dormitoryo. Si Luna nga na kasama niya ang kanyang roommate na si Mia ay kinilig sa kanyang tinago at nakuha sa love virus booth. Pinakita nga niya ito kay Luna at natawa si Luna kasi nga isa itong dibuho din na pareho sa kanya. Tinanong siya ni Mia kung ano ang kanyang nakuha sa love virus booth pero hindi ito pinakita ni Luna sa kanya. Ilang buwan na nga ay magkakaroon ng inter-school basketball competition ang probinsya. Isa na nga rito ang pagsali sa school ni na Lucas. Siyempre magaganap ang laro mismo sa malaking coliseum sa kanilang lugar. At eto na, may sinuportahan sa paaralan ng mga kababaihan. Present nga ang president ng student council dito na si Luna at kasama nila ang namumuno sa paaralan na si Sister Malu. Kasama din ni Luna ang kanyang mga school members council. Mahaba-haba din ang kanilang laro at malayo-layo rin ang biyahe nila patungong Coliseum. Kaya sa isang rest house na pagmamayari ng kanilang kongregasyon ay doon na natili ang mga estudyante ng 3 araw. Malaki din ang kanilang rest house at ang paligid nito ay may mga taniman at meron din itong ilog na may tambayan. Madaling araw na nga silang nakarating sa rest house at nagkanya-kanya na sila naghahanap ng kanilang matutulugan. Okay, student, kasi nga sabay tayo at nandito ang mga girls para suportahan ang laro na niyo. Siyempre, hindi ako papayag na mag-iisa kayo ng kwarto, no? Meron itong 2 wings, left and right. Siyempre mga boys, doon kayo sa left at ang mga babae dito sa right kasi palagi tayong tama. Ha, joke lang yon mga kids. So, enjoy the area of our rest house at maghahanda ako ng lunch natin maya-maya. Ama, wag masyadong pumunta sa malayo na lugar sa rest house, ha? Ang ilog lang natin ang boundary, okay mga kids? Sister Malu, samahan na kita sa pag-asikaso ng lunch. Naku, Luna, ayusin mo muna ang inyong matutulugan kasi na 2 bed lang ang every room tapos 5 kayo babae at ako naman ayaw ko na may kasama ako sa kwarto. So, kayo na bahala ha kasi ang mga boys, happy pa yun sila. Basta, bukas mga boys, galingan nyo sa paglalaro ha. Iuwi ang trofeo. Sister Malo, at tulungan na po kita sa pag-prepare and I insist. Napa-oo naman si Sister Malu kay Lucas at si Luna ay tiningnan lang niya ito at sabay isip na Pag si Lucas, okay. Pag ako, hindi. Sister talaga. nang magsimula na nga silang kumain at nag-assign naman si Sister Malu sa mga gawain kung sino ang tagaligpit at hugas ng pinggan. Tinawag nga niya ang pangalang Kevin, Lucas, Luna at Ariana. Nagsimula nga silang magligpit. Si Luna naman panay iwas kay Lucas pero si Ariana naman panay lapit kay Lucas. Matapos na nga silang maghugas ay pumunta na sila sa kanilang mga kwarto sapagkat biglang umulan sa labas. Ang iba naman ay nasa
sala nagkwentuhan. Kinabukasan nga ay tinawag na ang Philippine Christian College School kung saan ang Team Redeemers na pinagmumunuan ni Lucas at kasama nga niya rito si Kevin. Habang ang init ng paglalaro sa court nga ay biglang may kaunting sakitan ang team ni Lucas at Kevin. Nang magbe-break time nga ang kanilang laro, pinagilitan ito ni Luna ang dalawa at dapat nakafocus lang sila sa aim ng laro kung saan makakuha at makuha nila ang tropeyo. Naging maganda ang laro nga ng magkabilang team at sa huli ay nanalo nga ang Team Redeemers. Nagdiwang nga si Sister Malu sa kanilang pagkapanalo kung saan maraming handa ang nakikita sa mesa. Naging masaya naman ang huling araw sa rest house at nang pauwi na nga sila sa kanilang dormitoryo, bigla ngang may nahulog na isang papel sa bag ni Luna na kung saan may dinikit at tinago niya ang isang love letter. Napulot ito ni Lucas pero hindi niya na maaabot pabalik kay Luna kasi nga ang bus na sinasakyan nila ay paalis na at papunta na pabalik sa dormitoryo ng mga lalaki. Kinabukasan nga ay nagpunta sina Sister Malu kasama sina Luna sa kabilang school upang makipag-usap ito kay Father Jude at ipaalam sa kanya na panaluhan nila na premyo na 100,000 ay balak nilang i-donate sa isang charity nila ang 70% at ang 30% nito ay hatiin sa kanilang school. Pumayag naman si Father Jude sa proposal ni Sister Malu. Habang pumunta nga sa kantin si Luna na mag-isa kasi nga para magdala ng pagkain sa opisina ni Father Jude at nahihilo siya sa nakita niya na puro lalaki ang nasa kantin at tinitingnan siya. Habang nakapila si Luna upang mamili ng kanyang snacks, nilapitan ito ni Lucas at binigay sa kanya ang papel na nanahulog sa kanyang bag. Bigla ngang nabigla si Luna, tinarayan niya ito, hinila papuntang roof deck si Lucas. Teka lang, Luna. Ito, hindi ito sa akin, no? FYI, sa ka-roommate ko ito. Bakit sa bag mo ito nahulog? Sus, paligoy-ligoy ka pa, Miss IT/president/geek/crush ko. Napatingin lang ito si Luna sa huling sabi ni Lucas sa kanya at bigla nang naalala ni Luna ang kanyang mga bibilhin na mga pagkain. Dali-dali siyang pumunta pabalik sa kantin at doon nakita niya si Mia bitbit na ang kanyang mga in-order na pagkain. Roommate, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap ha. Kanina ka pa hinahanap ni sister. Napatingin nga ito si Lucas kay Mia at naalala niya ang sinabi ni Luna na ang love virus letter na kanyang napulot ay sa ka-roommate daw niya mismo na si Luna. Kinuha dali-dali ni Luna ang pagkain sabay bilis paglakad papuntang opisina ni Father Jude. At kinausap naman ni Lucas si Mia at pinakita at tinanong kung siya ba ang nagtago ng love letter na napulot niya. OMG! Ito din yung tinago ko pero mas maganda yung penmanship. Wait lang, nilagay ko nga sa wallet ko. Teka lang. Eto Di ba mas maganda pa ang sulat kamay nito? Anyways, gusto ko mahanap kung kanino itong love virus letter na to kaya bit-bit ko. Alagay ko sa inyong bulletin board at maglagay rin ako ng number sakaling tatawag sa akin. And good luck kanino man yung love virus letter hinahawakan mo. For sure, kay Luna yan. Nasilip ko yan doon sa rest house. Dala-dala niya. Ang maingay nga na si Mia ay siyang dahilan kung saan nalaman ni Lucas na may lihim palang pagtingin itong si Luna. Ayaw lang niya ipaalam sa iba kasi nga ayaw niya madistract bilang isa siya school student council president. Nang mag-summer na nga at pauwi na sila sa kanilang mga bahay, si Lucas nga ay nakatira sa isang pribadong at eksklusibong subdivision kung saan ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa. Kasama lang niya ang kanyang lolo at lola. Mahilig sa paglalaro nga sa basketball itong si Lucas na kahit sa kanilang subdivision nga kung saan nakatira din si Kevin ay panay ang pag-aangas nito. Sa karawan nga ni Lucas ay imbitado ang kanilang mga tropa, syempre andoon na din si Mia at Luna. Nag-night swimming sila sa bahay ni Lucas kung saan ang saya-saya nila.
Nagbigay nga ng birthday letter si Luna at ito nga ay umalis pagkatapos. Sa kwarto nga ni Lucas ay binasa niya ang letter na binigay ni Luna at may nakita siya ng estilo na kagaya ng nakuha niya sa love virus letter. Isang korting maliit na puso at nang nakita niya ang dalawang sulat ay napatanto niya na ang sulat kamay nito ay magkapareha. Hindi niya akalain din na ang kanyang nagustuhan at tinatagong love virus letter ay kay Luna. Ilang taon din ang lumipas at nakapagtapos na nga sila sa kanilang mga kurso. Si Lucas ay pumunta ng Canada kung saan andoon ang kanyang mga magulang. Samantalang si Luna naman ay nag-home-based work kung saan ang kanyang amo ay nasa ibang bansa. Malaki-laki din ang sinasahod ni Luna sapagkat 3 kliyente ang hawak niya. Nakapagtayo siya ng bahay, nakabili siya ng sasakyan, at siya na mismo nagpapaaral sa kanyang 2 pang kapatid. Hanggang isang araw. Hello, Mr. Wilson? Really? What? OMG! Yes, Mr. Wilson. I accept your proposal. Thank you so much. Si Luna nga ay binigyan ng agad ng offer sa isa niyang kliyente at doon na mismo magtrabaho sa Canada kung saan bibigyan siya nito ng sariling bahay at kotse at nasa 150,000 ang sahod niya buwan-buwan. Kaya lumipad agad-agad si Luna papuntang Canada. Nagsimula nga ang trabaho ni Luna na kung saan ang unang buwan ng kanyang sahod ay binigay niya sa kanyang pamilya. Nagkaroon nga ng monthly meeting ang kanilang kumpanya at doon sa isang meeting hall ay bigla siyang may nakita sa kanyang lamesa. Those 3 little words. At naalala niya na ito ay sulat kamay niya. Napalingon siya sa kanyang paligid pero hindi siya makatanto at kung sino ang naglagay nito. At sa kanilang meeting nga ay kasama si Mr. Wilson ay magkakaroon nga sila na tinatawag na dating app na love virus. Nagulat si Luna na narinig niya at parang kabado at naguguluhan siya sa mga pangyayari. Hanggang pinakilala nga ni Mr. Wilson ang isa sa kanilang shareholder na si Mr. Lucas Yang. At doon nabigla nga si Luna sa kanya nakita at narinig na ang kanyang crush noong kolehiyo ay makikita niyang muli sa kanyang trabaho abroad. Ikwinento nga ni Mr. Lucas ang dating app na Love Virus kung saan inahalin tulad niya ito noong nag-aaral pa siya at sa kanyang iniibig na hindi niya masasabi-sabi. Nagtapos nga ang kanilang meeting ay may nag-text nga kay Luna na meet me at roof deck. Doon nga pumunta si Luna sa roof deck at makikita na merong mga nagtutugtog na violin at piano. Samantalang si Luna naman ay palakad sa isang mahabang carpet na ang dulo ay may isang lamesa at 2 upuan lang. Tanaw mo ang mga naglalakihang building at ingay ng busina ng mga sasakyan pero mas naninibabaw ang magandang tunog at dito nga ay lumabas si Lucas. Hello, Miss Luna. Isang virus na hindi mawala-wala sa puso ko nung una kitang masilip. Tagal din kitang hinahanap at akalain mo sa unang araw ko dito na maging isang shareholder. Siyempre gusto ko malaman ang mga empleyado ni Mr. Wilson. At nakita nga kita at ako mismo ang naghanap ng paraan makita kitang muli. Hindi nga makapaniwala si Luna sa kanyang narinig at tinanggap naman niya ng buong puso si Lucas sapagkat gusto pa rin niya makilala ng husto ito. Kaya nga ang kwentuhan nga nila ay napahaba hanggang ang paligid nga ay tumahimik pero mga busina at mga sasakyan lang maririnig mo rito at bigla ngang umulan ng malakas at bigla silang pumasok sa building. Hanggang araw-araw na nga nagpaparamdam si Lucas kay Luna at paminsan-minsan nga ay nagkaroon ng date ang dalawa. Si Kevin nga ay nagpunta din sa Canada kasama si Mia at doon ang dalawa nanirahan na magkasama. Nagkita-kita ang magkaklase sa araw ng kasal ng kanilang mga kaibigan. Din kung saan parehong paaralan ang kanilang pinanggalingan. Samantalang si Luna at Lucas nga ay hindi pa formal na magnobyo at nobya. At kahit gaano katagal pa ay maghihintay pa rin si Lucas sa matamis na oo ni Luna.
Dahilan, alam niya na mas maligaya si Luna sa kanilang pagiging close muna upang magkakilala pa sila ng husto. At nakikita din ni Lucas sa mga mata ni Luna na isa lang ang tibok ng kanyang puso. Binigay nga ni Luna ang love virus letter kay Lucas, samantalang si Lucas naman ay binigay din niya ang kanyang sulat na mismo si Luna ang nagsulat, at doon sabay nilang nagsabi na Those three Inana little mo ang words. puso ko. at dito nga nagtatapos ang kwentong Love Virus. Maraming pong salamat sa mga ka-listeners at ka-viewers ko dito sa YouTube channel. Please don't forget to like, subscribe, share, and comment below. Thank you sa susunod na po na mga short story.